Pumukaw sa pansin ng aming Operation Blessing photographer na si Fred ang imahe ng mag-asawang ito sa medical brigade ng Operation Blessing sa probinsya ng Bohol. Bit-bit ng lalaki ang asawa na naglakad ng halos 1 oras, maabot lang ang libreng check-up at magbaka sakaling maipagamot ang mga sugat. Nung una, kala ko pilay. Tapos nilapitan ko siya, tinanong namin, yun pala, marami siyang sugat sa paa saka sa siko. Tumawag agad ako doon sa nurse natin na, ayun nga, nabigyan siya ng paunang lunas na sugat niya at na-explain yung sakit niya. Dahil 1 araw lang ang nilagi ng Operation Blessing sa kanilang barangay, naging limitado ang pagbibigay ng diagnosis at gamot kay Jessa. Kailangan niya ng laboratory exams para mas maging accurate ang diagnosis. Kaya makalipas ang ilang buwan, bumalik ang Operation Blessing na may bit-bit na magandang balita sa mag-asawa. Katuwang ang ating mga local partners. Kapartner din ang Cebu Pacific na nagbigay ng libreng airfare sa 2 nating staff. Bahagi ng programa ng Operation Blessing ang continuity of service sa pamamagitan ng Medical Assist Project. Sa ilalim ng proyekto, tutulungan ng Operation Blessing ang pasyente para sa gastos ng mga laboratory exams at ang magiging gamutan. Nandito po tayo ngayon sa Bohol at papunta po tayo sa isa sa mga pasyente na tutulungan po ng Operation Blessing. Mga 40 minutes po ito na bangka ride at ito po talaga yung heart ng Operation Blessing, no, na pupuntahan kahit malayo, kahit mahirap para po matulungan yung mga talagang nangangailangan. Dito namin nadatnan si Alex na bitbit ulit ang asawang si Jessa papunta sa kanilang munting tahanan. Hirap sa paglalakad si Jessa dahil tila naninigas at nananakit ang isa niyang tuhod at siko. Araw-araw, binibitbit ni Alex si Jessa. Siya ang nagsisilbing lakas sa gitna ng kahinaan. Bakit ganun ko kamahal siya? Kasi yung responsibilidad ko sa kanya ba, hantod sa akong kinabuhi, ako siyang panggaon. Sinasabihan ko lang, magpakatatag ka lang, mayawa ang Diyos, na mayroong Diyos nga dapat nating tawagan ba. Ako malipay nga na ikaguol nga kaluoy sa akong pares. Maguol ko kay tungod sige lang basin masige na kog ingani niya dili na ko katabang niya. Lagi na lang ako nagdarasal na sana hindi pa ako kukunin. Kasi maliit pa yung anak ko. Bumuti na ang sugat ni Jessa dahil nagsimula na siya sa serye ng gamutan para sa tuberculosis. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makapag-laboratory tests para malaman kung paano makaka-recover ang kanyang mga nanigas na kasukasuan. Hirap sila sa buhay dahil tanging sa pangingisda lang kinukuha ni Alex ang pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-aalala rin sila sa sitwasyon ng anak na si Vincent na may bingot o cleft lip and palate. Bakit ganun sa dami-dami ng tao? Bakit sa amin lahat pumunta yung mga problema? Lahat sinisiko sa Lord, pero na-realize ko naman humingi na naman ako ng tawad. Kasama ang Operation Blessing staff at iba pang mga pasyente, nagpunta ang team sa kalapit na ospital para maipa-check up si Jessa at maipalaboratory na rin. Sa amo sa orthopedic surgery, ang pinaka-common nga matakda ng TB, spine jud sa likod. Pero possible nga TB pudning kaning infection nimo sa siko. At dahil kailangan pang may i-rule out sa kaso ni Jessa, pumunta ulit ang Operation Blessing sa kalapit na bayan ng Tagbilaran. At dito nakumpirma na simpleng therapy na lang ang kailangan para makalakad na siya sa mga susunod na panahon. Ang anak naman na si Vincent ay naipa-check up na rin at isa sa ilalim siya sa life-changing surgery ng Operation Blessing. Saya ko yung nalaman ko, yun lang yung ibig sabihin pala yung karamdaman niya. Mag-take lang ng tambal ayun. At saka exercise lang. Sobrang salamat ko sa Operation Blessing kasi yun yung number 1 nga nag-aruga sa amin, nagsuporta sa amin. Talagang kung wala sila, ewan ko saan abutin yung pakiramdam ng misis ko. Salamat, sobrang salamat.